Mabuti pa. Ipahinga mo na yung kukote mo. Isang malaking pagkakamali na nagpag-usap ako sa'yo. I'm heading out. Hoy, taka lang. Akala ko ba may date tayo? Diba sabi mo utang mo sa akin ang buhay mo? I will stand with my words. Pero I'm not insane to have sex with you. I never ever dream about that. That surely will never happen. Di ka sure dyan? Huwag magsalita ng tapos, Beb. Baka mabaliw ka sa akin pag natikman mong alindog ko. Ani Pipay na nasa pinto na sa Liam. Baliw ka na talaga. Wika ni Liam saka lumabas. Sakto namang dating ni Sancho na nagulat nang makita si Liam. Agad na sanay niya sa ni Zoe, ang kaibigan na isarado ang pinto. Saka sinabi dito ang problema niyang kakaharapin dahil kay Liam. Ang gusto lang naman sana ni Pipay ay makapag-day off ng maayos at madalhan ng binake niyang mac and cheese sa Liam. Kaso lang umiral na naman ang pagiging suplado ni Liam. Wala na siyang nilugaran sa gwapong nilalang na iyon. Hindi niya madaan sa kindat kapag siya si Pipay. Kilabot na kilabot ito pero may soft spot din naman kapag minsan. Noon namang siya si Zoe, pahirapan pang magpapansin dito. Kung hindi pa siya nag-first move, masasayang buong gabi niya. Nagsisituloy siya kung bakit ba pinigilan pa niya na maangkin siya ng tuluyan ng gwapong binata. Kainis naman kasi, bakit ba pinagpala ito ng gusto sa ibabang bahaging iyon? Ang malas pa, pagbaba niya ng bus kanina, may magjowa na nag-away. Binuhusan ng babae ang jowa nitong nahuling may kasamang ibang babae. Sa kanya, napasaboy ang coke float nito. Hindi naman niya magawang magalit dahil ngumangalgal na ng iyak ang babae. Pagdating naman sa mall, bumili siya ng damit para magpalit kaso malas naman dahil nagkaroon ng commotion dahil sa dalagitang nag-shoplift na tumulong siya sa paghabol sa mga guard. Kaso sa katatakbo, may binangga itong isang ginang na mataas ang suot na heels at may mga bit-bit na shopping bag. Napasigaw ito at tumaob. Mabilis naman siyang huminto para tulungan ito at mga guard na ang humabol. Madam, naku madam, okay lang ba kayo? Nagkukumahog ang isang matabang babae na lumapit at tinabig pa siya ng matabang babae. Saan ka ba nagsusuot? Kanina pa kita hinahanap. Lukot ka pa tumi. Oo, sakit. Turo nito sa paa. Agad namang nilapitan ni Pipay ang paa ng matanda ngunit maganda pa ring babae. Hoy, anong ginagawa mo? Huwag mo ang hawakan ng amo ko. Titingnan ko lang. Baka na-sprain si Mom. Mataas yung heels niya. Doktor ka ba? Mataray pang tanong na matabang babae. Napipiko na tumayo si Pipay saka nagpalingon-lingon. Hintayin niyo ako dito, babalik ako. Mabilis na tumakbo si Pipay. May ilang minuto lang siyang nawala, pagbalik niya may dala na siyang wheelchair. Saan galing yan? Naku ha, huwag mo ipagamit yan sa amo ko, baka ako... Alam mo daldal mo. Ayan, resibo sa'yo na. Inis na wika ni Pipay saka nilapitan ang ginang. Tutulungan ko po kayong tumayo. Yes please, Iha. Medyo nahirapan si Pipay na itayo ito at iupo sa wheelchair. Inalis niyang mataas nitong heels at ibinigay sa alalay nitong maldita. May kotse ba kayo? Tanong pa ni Pipay habang tinutulak ang wheelchair. Bakit mo tinatanong? Sa itsura mo hindi ka katiwa-tiwala. Alam mo ikaw, konti na lang, kokota ka na sa akin. Ako naman tumutulo. Meron Iha, nasa 3rd floor. Nandun yung driver namin. Buti pang amo mo mabait. Ani Pipay. Ma'am, dapat hindi natin sinama ang pangit na yan. Bulong ng matabang babae. Sarap lamukusin ng asin ng nguso nitong makapal. Pwede ba? Shut your mouth, Eileen. Inis na wika ng babae. Ngumisi naman si Pipay na nilingon ng babaeng maitim na mataba at kulot. Na kung makapagkulay ng buhok akala mo ikinaganda nito. Kulay kalawa ang buhok nito tas ang kilay hulmang-hulma sa eyebrow. Tingin siguro nito sa sarili maganda. What's your name, Iha? Pipay po. Pipay? As in Pipay lang? Humagikik naman ang alalay nito sa likuran sabay bulong. Pangit na nga. Pangit pang pangalan. Opo, ibinabagay lang po sa muka. Biro na lang niya na nginitian ng ginang. You said, you're a rescuer by profession? Naku ma'am, huwag niyo pong Englishin. Baka hindi po abot ng pangunawa niya. Sabat pa ng alalay nitong mataba. Isang high-ace van ang sinasakyan nilang tatlo. Kundi na lang talaga kukota na ito sa kanya. Where do you live, Iha? Don't you have work today? Ma'am, huwag niyo pong Englishin. Baka kayo hindi makasagot kasi hindi niya Will you please learn to shut your mouth? Don't you have manners? Or you just didn't know what manners means?
Inis na asik ni Pipay dito na ikinatameme. Oh, English yun girl, kabahan ka. Ngisi ni Pipay na tinawanan ng husto ng ginang na katabi niya. You're funny, iha. Bakit po? Ngayon lang po ba kayo nakakita ng monkey na nagsasalita? Oh my God, you're so mean. You're pretty, iha. Believe me. I see something in you that I can't take my eyes off of you. Mukha siyang tsakadal. Bulong ni Aileen. Ay, grabe siya oh. Ganda mo, girl. Pagpasensyahan mo na ito sa Aileen. Talaga lang matabil ang bibig niya pero mabait naman yan kapag tulog. Biro ng ginang. By the way, I'm Yvonne Lansford. Lansford? How are you related to Liam Lansford? You know my son? Natutop naman ni Pipay ang bibig sabay ngumisi. Tingnan mo nga naman, maghapon siyang minalas pero heto at katabi niya ang bianan niyang hilaw. Actually, he's my nephew. Kapatid ko ang papa niya. Sa ngayon, I'm staying with him for 2 weeks vacation. Nice meeting you po, Mommy. Tita. I'm your future niece-in-law. Natawa naman muli si Yvonne. Kapal na mukha. Ani Aileen. I think you're the exactly one na kailangan ng batang iyon. Funny and jolly. Naman. You may say that again, tita. I'm sure, laman ako ng mga bangungot niya. Muling natawa ang ginang. Nilagyan ng cast, cement ang paa ng ginang para daw mabilis na gumaling. Niyaya siya nito sumama sa bahay ni Liam na agad naman siyang pumayag para alam niya kung saan ito bubulabugin, if ever. Balak sana siyang ipagluto ng ginang ng merienda pero hindi na niya ito pinakilos. 3 ang katulong na nandoon sa penthouse. Ayon kay Tita Yvonne, hindi daw stay-in ang mga katulong. Mga on-calls lang daw ang mga ito kapag kailangan ni Liam. Kadalasan daw mag-isa lang doon si Liam. Nasa ibang bansa daw ang magulang ni Liam at bihirang dumalaw sa anak. Habang ito lang ang madalas na nasa Pilipinas dahil Pilipino ang napangasawa nito. Ngunit unprocessed na daw ang annulment ng mga ito kaya nasa Pilipinas ito ngayon for vacation at para na rin sa annulment dito sa dating asawa. Madam, pauwiin niyo na siya. Parating na si Sir Liam. Baka mapagalitan tayo. Nagpapasok tayo ng pilingerang ambisyosong palaka. Sumusobra ka naman yata, Aileen. Hindi na ako natutuwa sa'yo. Mariinawi ka ni Yvonne. Agad naman nagyuko ito ng ulo sabay hingi ng pasensya. What the hell are you doing here? Bulalas ni Liam nang mabungaran si Pipay sa loob ng kusina na naghahain sa mesa. Nagre-ready ng dinner para sa aking future husband. Ibang klase talaga lakas na loob mo. Inis na tumalikod si Liam. Nagkibit-balikat na lang siya nang marinig ang mga boses na nag-aaway. See? Tingnan mo ginawa mo. Pinag-aaway mo si Madam at Sir. Kapal din naman kasi ng fest mo. Sinabi ko na eh. Alam mo, kung papatulan kita, dudugo sa akin ang uso mo. Nakangiting wika ni Pipay na halata namang nahintakutan ito. Masyadong mahadera yung bibig mo. Kandi pa ako nagtitimpi sa'yo. Ligo ka muna mga 100 times bago mo isipin na mas maganda ka sa akin. Ewan ko sa'yo, baliw ka. Bakit ba ako nakikipag-usap sa'yo? Nakakababa ng Brady? Wika pa nito na ikinaawang ng bibig niya. Talagang kakailanganin niya ng mahabang pasensya. Alam mo, kung ako lang yung may pangit na mukha na gaya mo, magpapakamatay na lang. Aray! What did you just said? Dumadagundong na angin ni Liam sa buong kusina habang hawak na mahigpit ang braso ni Aileen. Naalarma naman bigla si Pipay na agad na nakalapit. Ganon din si Yvonne na humawak sa pamangkin. Kitang-kita kasi ang galit sa mukha nito. Kung may problema ka sa mga pangit, ikaw ang maunang mag-suicide. Umalis ka sa harapan ko. Baka ipadampot kita sa mga basurero. Pabalang na binitawan ni Liam si Aileen na nagkanda iyak na sa paghingi ng sorry. Pero hindi ito pinansin ni Liam kaya pinaalis na lang muna ito ni Yvonne. At ikaw? Turo nito sa kanya na may hawak pang sandok. This will be your first and last time na pupunta at papasok ka sa bahay ko. Sana din pala, hindi ko na pinilit na buhayin ka. Alam mo bang halos mapatid na itong mga braso ko at maubusan na ako ng hininga para i-CPR ka? Tas, ganyan ang isusukli mo sa hininga ko? Kulang na lang ibigay ko sa'yo lahat ng gabing iyon. Wala kang utang na loob. Pasalamat ka na, sarapan ako sa labi mo habang minamount about resuscitation kita. Kung hindi, 1 week ka na sanang nakaburol ngayon. Talak ni Pipay habang sinasandok ang nilutong chop suey at inilagay sa isang lagayan bago inilagay sa gitna ng mesa. Here, eat up. Ako nagluto niyan para sa future husband ko.
Ani Pipay na hinuhubad na ang suot na apron. Piniritong pork chop, chop suey at igado ang iniluto niya. Todo presenta pa siya dahil gusto sana niyang pakiligin ang supladong si Liam. Kaso nasira ang mood niya. Pagod na siya tapos ganito pang bunga dito. Naupo ang magtita ng walang imik. Apologetic naman ang tingin sa kanya ni Yvonne na tinunguan na lang niya sa katipid ng ngumiti. Dig in. Wala yung lason. Don't worry, masyado ko in love sa'yo para patayin ka. Will you close your mouth? Why would I close my mouth kung nagsasalita ako? Napapikit naman si Liam na halatang nagtitimpi na lang. Napailing si Pipay. Alis na po ako, mamita. Sana'y masarapan kayo sa luto ko. Nagyuko pa ng ulo si Pipay saka tumalikod. Lalampasan na sana niya ang dining table nang mapatingin sa braso niya at nakita na nakahawak sa Liam. Lihim na kinilig si Pipay. Sa wakas, nagbunga ang pag-iinarte niya. Pakasarado ng pinto paglabas mo. Wika ni Liam sabay bitaw sa kanya. Kung may sakit lang siya sa puso, na-stroke na talaga siya as in. Inis na binawi niya ang braso nito. Nakakadalawang hakbang na siya nang may maisip. Ano yun? Sa lagay ay pagod na siya para ipagluto ito tas uuwi siyang nabubwisit? Hindi po pwede. Dapat pati ito'y mabwisit din. Mabilis siyang bumalik. Napabuga si Yvonne ng iniinom na tubig nang magulat sa ginawa niya. Sapo-sapo niya ang 2 pisngi ni Liam at hinalikan ulit ito sa labi nang may ilang segundo din bago siya nagtatakbong palabas ng penthouse. Bago siya paulanan ng sandamakmak na mura ni Liam. Are you okay, son? Nag-alalang tanong ni Yvonne na hinimas pa sa likod ang pamangkin na saglit na natigilan ngunit nakahuma din naman na inabot ang baso ng tubig saka diretsong inubos. I'm okay, tita. That's it. Ani Liam na sumandok na ng pagkain saka kumain. Saglit muling natigilan si Liam nang matikman ang luto ni Pipay. Napatingin siya sa mga niluto ng dalaga saka napabuga ng hangin at kumain na lang muna. Sadyang pangit lang si Pipay pero ang dami nitong katangian na magagandang nakikita niya. Malayo sa kakambal nitong ganda lang ata ang meron. He dig in Zoe's history. Tama si Pipay. Marami itong naging boyfriend. Kaliwat kanan, dinaig pa ang lalaki sa pagpapalit-palit ng karelasyon. Pero ipinagtataka niya bakit ng gabing iyon, masyado itong liberated na talagang ini-offer pa ang sariling katawan. Kung hindi lang siguro siya masyadong malaki at hindi ito labis na nasaktan, nakuha na niya ito ng buong buo. Yun ang malaking puzzle sa kanya. O sadyang playgirl lang ito at gustong puro pasarap lang. Kaya virgin pa din ito. Pero tinatak talaga niya sa isip niya na makukuha niya ito ng buong buo kahit na anong mangyari at sasiguraduhin niya na siya ang magiging living karma nito. Lalaspagin niya ito ng gusto sa kaipapalasap dito kung anong pakiramdam ng niloloko at iniiwan. Kanina pa nakahiga si Liam pero hindi siya dalawin ng antok. Ganito din siya noong halikan siya ni Pipay nung unang beses. Kinikilabutan siya literal na hindi niya magawang ipikit ang mga mata niya dahil kapag pumikit siya, mukha ni Pipay ang nakikita niya. Napakiramdam niya babangungutin siya. Lintik lang talaga. Bakit ba kasi ang lambot ng labi ng pangit na babaeng iyon? And in some part of his heart, kinakain siya ng konsensya niya. That night, hindi niya alam kung bakit si Pipay agad ang pumasok sa isip niya nang mag-crash ang eroplanong sinasakyan nila, kasama ang mga foreign investor niya. The airplane was owned by one of his Chinese investigators na inio-offer para magamit nila papuntang Cebu. But suddenly, meron palang gustong mamatay ito at muntik pa silang madamay. Si Pipay agad ang pumasok sa isip niya bago siya mag-collapse sa loob ng eroplano nang tumama ang ulo niya sa bintana at madaganan ng malaking cart ng pagkain. Hindi niya alam kung gaano siya katagal bago nailigtas. Basta nasa isip niya na sana'y makita siya na Pipay at gaya ng ibang taong inililigtas nito ay maililigtas siya ng dalaga. And rescuer Fatima said na si Pipay ang nagbigay ng pangalawang buhay sa kanya. Kaya naman ang marinig niya at nagkagulo ang mga rescuer na hinahanap si Pipay after niyang marinig ang sinabi ng isang bata na code red Pipay. Pakiramdam niya ng lamig ang buong katawan niya. Ang gusto lang niyang makita ay si Pipay. Makita ang mukha ng savior niya. 2 araw siyang nanatili sa hospital after the accident happened. Alam niya na sa ospital din ang dalaga ngunit hindi niya magawang puntahan ito nang makalabas siya. Medyo naiilang pa siya. Oo, niyaya niya ito ng isang date bilang pa thank you sana pero hindi pa niya natutupad ang pangakong iyon dito.
Gusto naman niya kaso nagkukulili siya. Masyado kasi itong assuming at baka bigla itong magdemand ng kung ano-ano sa kanya. Sa nakikita niya, sakit ito sa ulo. Pero kahit pangit ito, unti-unting nasasanay na ang mata niya sa itsura ni Pipay. Idagdag pang isipin nakakambal pala ito ni Zoe. The unwanted child. Ika nga, sabi nito. Wala siyang naungkat na issue tungkol sa pagiging anak nito ni Lucas Enriquez. Mukhang itinago talaga ito ng pamilya dahil nga siguro pangit. Magaganda ang nilalahian ng ama nito kaya hindi nakapagtataka na magaganda din ang mga supling ng matandang Lucas. Kaya pala halos iisa ang build ng katawan ng dalawa. Maraming pagkakatula dahil kambal nga ang mga ito. Bigla siyang napabalikos ng bangon at ipinilig-pilig ang ulo nang maalala ang unang beses nilang pagkikita ni Pipay at makita niya ang puti nitong ponte at mapuputing hita at singit. Ganon din kaya kaputi ang singit ni Zoe at yung pagkababae? Shit! Mura ni Liam. Kung ano-ano na ang nai-imagine niya dahil sa ginawang panghahalik na naman ni Pipay. Natitiyak din niyang maganda ang katawan ni Pipay tulad ni Zoe. Dibdib pa lang ni Pipay, maglalaway na ang lalaki. Huwag lang titingin sa mukha nito. Grabe ang pagnanasa ng team nito sa dalaga pero so far wala namang pumapatos kay Pipay. Pero iba ang tingin niya kay Sancho. Mukhang wala itong pakialam sa itsura ni Pipay. Halatang kumukuha pa ito ng tiyempo. Lalaki siya at alam niya ang tingin ni isang lalaking may gusto sa babae. Pakaalam ko ba? Usal ni Liam nang maalala na pareha sila ni Sancho nang ikinikilos ng gabing iyon. Well, savior niya ito. Natural lang na mag-alala siya dito at kaya naman si Pipay siguro ang naisip niya bago ang aksidente. Isa itong rescuer. Natural lang na maisip niya na may magliligtas sa kanya. Ha? Hindi pumapasok? Bakit daw? Takang tanong ni Liam. Inutusan niya si Junzel na tawagan si Pipay para ngayon na nila ituloy ang date na ipinangako niya. 5 days na din since nang huli silang magkita. Nagpa-overhaul daw po, sir. Kumunot ang noo ni Liam. Nagpa-overhaul daw po, sir. Kumunot ang noo ni Liam. Nagpa-overhaul lang? Inabot ng 5 days? Takang tanong pa ni Liam nang malamang simula pala ng araw na umalis ito sa penthouse niya ay hindi pa daw ito pumapasok. Sir, hindi naman po sasakyan ang pina-overhaul. Sabi po ng kasamahan niya. Bakit? Meron pa bang ibang ino-overhaul? Nasa po naman ni Liam ang noo. Saka napapikit ng ituro ni Junzel ang bibig nito, partikular ang ngipin. I can't believe it. She's so crazy. Iling na lang ni Liam. Langiya, pwede ka ng pagtsagaan, Pipay. Bulas ni Alex nang pumasok na si Pipay after 1 week nitong umabsent. Pinalabas na lang niyang nagpa-overhaul siya ng pagmumukha niya para wala nang maraming usap. Pero ang totoo, inasikaso niya ang bagong titirhan ng mag-anak na iniligtas niya noon sa Tagaytay. Sinagot na din niyang hospital bills ng 4 na bata. Binigyan na din niya ng perang pampuhunan ang mga magulang ng mga ito para hindi na kailangang iwanan ang mga anak. Lahat-lahat ibinigay niya sa mag-anak at ewan ba niya kung bakit parang awang-awa siya sa mga ito. Pati pag-aaral ng binatilyo'y sinagot na din niya. Pagbalik niya sa trabaho, hindi na niya suot ang prosthetic dentures niya. Pinalagyan pa niya ng retainer ang ngipin niya na straight lang naman para magmukhang postiso. Pinalabas niya kasing nagpagawa siya ng postiso. Mukha namang believable sa itsura pa lang ng team niya. Oh, gandang-ganda kayo sa akin ngayon. Mukha yung patulan ko kayo. Biro ni Pipay na tinawanan ng buong team niya. Alam naman niyang pinagnanasaan man ng mga ito ang katawan niya pero malabong talunin siya ng mga ito. Ginagawa lang talaga siyang clown ng mga kaibigan. Pampatanggal stress ba sa araw-araw nilang trabaho? Kidding aside, Pipay. Bakit hindi pa buong mukha mo pina-overhaul mo? Biro ni Leo. Kung yung mukha mo kaya ipabura ko sa earth. Scared? Sayang ang kagwapuhan ko. Kailangan pa magparami ng lahi. Sagot ni Leo. Lahi lang pala. Tara, simulan na natin. Magparami ng lahi. Tugon naman ni Pipay na akmang lalapit pero mabilis na naupo si Leo. Kaya pa naman ang kamay ko, Pips. Tatawa-tawang wika ni Leo na malakas namang tinawanan ng mga kaibigan niya. Sako ang kailangan, Pipay. Wika naman ni Alex. Kumunot ang noo ni Pipay na hinila ang upuan niya saka naupo. Anong gagawin sa sako, dude? Tanong naman ni Marlon. Ilalagay sa mukha ni Pipay para makarami.
Malakas na tawa ni Alex sa joke nito. Kung kayo kayang isinasako ko at itapon sa Pasig River. Oh, tatawa ka din? Gusto mo ring maisako? Banta ni Pipay kay Sancho na kapapasok lang na abot tenga na din ang ngiti. Ini-imagine ko lang kung ano itsura mo kapag may sako mukha mo. Talaga ba, Sancho? Sigurado ka na sa sinabi mong yan? Parang bigla naman ako nahiya sa kagapuhan mo, boss. Get back to work. Pababa si Tatay Joey. Nailing na lang na komento ni Sancho. Mas maganda na din na may sako ka sa mukha, Pips. Kasi lasing lang talagang papatol sa'yo. Baka imbes na dibdib mo sipsipin, ilong mong masipsip. Mabilis na nakatayo si Pipay at halos iwas-iwas niya ang ulo ni Alex sa pagsabunot niya rito na imbes na masaktan, tatawa-tawa pa ito na nakahawak sa braso niya. Halt! Malakas na dumagundong na sigaw ni Tatay Joey nang pumasok ito sa office nila. Nagkukumahog naman silang tumayo lahat para batiin ang dati nilang pinuno. Ang aga-aga harutan kayo? Natapos niyo na ba ang mga report na hinihingi ko? At ikaw, Pipay, kapapasok mo lang nagagawa ka na agad ng ingay? Hindi porkat kayo ang pinakamagaling na team ay ganyan ang asta nyo. Hindi porkat kayo ang alpha, kampante na kayo. Ilugar nyo, kulitan nyo. May period ata sa tatay. Bulong ni Leo kay Pipay. Menopause na si Tatay Joey, tanga. Sagot naman ni Pipay na mabilis na nasalo ang binatong folder ng matanda. Kapag nasa bahay, napakabait nito at maalalahanin. Idagdag pa na sobrang maalaga. Pero ibang-iba ito kapag nasa trabaho. Masyadong strict at magagalitin. Masyadong professional. Ganoon na ganoon din siya kapag siya si Zoe. Ilag-ilag kung ayaw masalanta. Tay, masisira naman ang mukha ko. Buti na lang mabilis ang reflex ko. Simangot ni Pipay na ipinatong sa table ang nasa long folder. Umayos ka. Kung ayaw masira ang pagmumukha mo. Maganda kayo. Anytime baka tumawag ang Kabanatuan Rescue Service at humingi ng tulong sa atin. Ang team niyo ipadadala ko. Tungkol ba yan, Tay? Sa lumubog na sea ferry kaninang madaling araw? Oo, marami pang katawan ang nawawala, kaya umayos kayo lahat. Napabangon si Liam sa pagkakahiga sa kama niya nang tamaan niya isang news sa TV tungkol sa lumubog na sea ferry sa parteng Bingalan. Nakita kasi niya ang pangalan ng Rescue Service na nakikipagtulungan para hanapin pa ang iba pang nawawalang katawan ng mga pasahero ng sea ferry. Ilang minuto pa siyang nanood ng news sa pagbabaka sakaling makikita niya si Pipay sa TV pero hindi niya makita. Si Alex tinamaan ng camera sakay ito ng isang speedboat. Pare-pareho ang suot ng sakay ng speedboat. Pawang mga naka-scuba diving. Natitiyak niyang team ni Pipay iyon at isa si Pipay sa sakay ng speedboat. Napabilis ang baba niya ng kama at kinuha ang cellphone. Naka-4 na ring na nang may sumagot. I need helicopter now. Meet me up sa roof deck. Ani Liam saka nagmamadaling nagtungo sa wardrobe at nagbihis. Asa na naman si Pipay? Sigaw ni Sancho na paikot-ikot ang tingin sa madilim na dagat. Kasunod ko lang siya kanina. Hinihingal pang sagot ni Marlon na umahon. Pare-pareho na silang tumayo sa speedboat para hanapin ng mata ang signal light. Pinay-stop na muna ang searching operation dahil lumalakas na ang alon at nahihirapan na silang maghanap. Delikado na para sa mga taga-rescue team. I swear, kasunod ko lang siya kanina, boss. Tinulungan pa nga niya ako kasi medyo pinulikat ang binti ko. Trumpet, Pipay! Malakas na sigaw ni Sancho. Ginamitan na nila ng malaking spotlight ang dagat para hanapin si Pipay. Shit! Shit! Nagmamadali isinuot ni Sancho ang oxygen tank niya. Boss, malakas na ang alon. Paghintay pa tayo kahit mga 5 minutes. Malakas si Pipay. May isa pusa ang babaeng iyon. Siguradong... Boss! Wala nang nagawa sa Leo sa pagpigil sa amo na tumalo na pabalik sa dagat. Kaya wala na rin nagawa ang iba kundi sumunod na din kay Sancho para hanapin si Pipay. May ilang minuto na silang nagpapaikot-ikot sa paghahanap pero hindi nila makita si Pipay. Saan ba? Eksakto mo huling nakasama si Pipay? Tanong ni Sancho. 3 metro, boss, mula sa speedboat. Lumungon sila sabay-sabay sa speedboat saka tinatansya ang layo nila. Baka nasa ilalim si Pipay. Ani Leo na sumisid na, ngunit sabay-sabay din silang umahon. Malabo ang tubig at walang magawa ang dala nilang mga spotlight. Sisisid na sana silang muli na makita ang isang helicopter na huminto sa taas at isang katawan na nakita nilang tumalon mula roon.
Bumagsak iyon, 1 metro lang ang layo sa kanila. Alex, kunin mo speedboat, bilis! Sigaw ni Sancho saka lumangoy sa binagsakan ng isang lalaking tumalon mula sa helicopter. Nang makarating sila roon, sakto namang umahon ang lalaki. Bit-bit ang katawan ni Pipay na wala ng malay. Nagmamadaling inalis ni Sancho ang goggles ni Pipay. Tom! Mura pa ni Sancho nung mapagtanto na ubos na ang laman ng oxygen tank na gamit ni Pipay. Mabilis ang mga kilos ni Sancho na may akyat si Pipay sa speedboats. Ganon din si Liam na sobrang bilis ng tibok ng puso. Habang pinapanood ang ginagawa ni Sancho at ibang team nito sa pagre-revive sa dalaga. Sakay siya ng helicopter habang nakatingin sa ibaba. Mula sa taas, kita niya ang kulay green na ilaw na nagmumula sa ilalim ng dagat. Naalarma siya. Ganong ilaw din ang nakita niya noon nang makita si Pipay na nakasabit sa bangin. Hindi siya sigurado kung si Pipay iyon pero on his instinct. Walang sabi-sabi na binuksan niya ang pinto ng helicopter at hindi na inalintana ang sigaw ng piloto niya. Hindi siya nagkamali. Hindi man niya nakita ang muka ni Pipay sa ilalim. Tiyak niyang si Pipay ito. Iaahon na sana niya ito nang mapunang hindi niya ito mahila pataas ng tubig. Saka lang niya napansin ang talim pumaikot sa paa nito. Agad niyang inalis iyon na halos bumuhol na. Marahil hindi matanggal ni Pipay iyon. Sinubukan niyang humiram ng konting oxygen dito ngunit wala siyang nakuhang oxygen sa gamit nitong oxygen. Kaya napamura si Liam. Hindi lang nawala ng malay si Pipay. Nalunod na ito at naubusan na ng oxygen sa baga. Kaya ito walang malay. Ginamit na niya lahat na lakas niya para maalis ang pagkakatali ng paa nito. Agad niya itong iniahon nang maalis niya. Saktong nandoon na rin ang buong team ng dalaga na mukhang kanina pa rin hinahanap si Pipay. Pipay! Pipay! Sunod-sunod na tawag ni Sancho. Hoy Pipay, huwag ka naman mag-joke. Gumising ka ng pangit ka. Wika ni Marlon na bigla nalang umiyak na binabali ang mga daliri sa paa ng dalaga. Pagtingin ni Liam sa mga katim ni Pipay na pawang mga lalaki ay mga nag-iiyakan na. Akala niya basa lang ng tubig ang mga mukha ng mga ito pero yun pala'y umiiyak na ang mga ito. Napalunok siya habang nakatingin sa nangingitim na mukha ni Pipay. Parang nahahawa na din siya na parang maiiyak na din siya. Pipay, gumising ka na! Sigaw pa ni Leo na panay ang buga ng hangin sa bibig ng dalaga. Pipay, kakagatin kong nunal mo pag hindi ka pa gumising. Pipay! Sigaw naman ni Alex na minamasahin naman ang kamay ni Pipay. Maya-maya lang nakita na nilang gumalaw ang katawan ni Pipay. This time, binabayo na ni Sancho ang dibdib ni Pipay. Kasunod noon, isang malakas na CPR ang binigay ni Leo. After nun, malakas nang umubo si Pipay at umapaw ang tubig sa bibig ng dalaga at sumuka na ito ng sumuka ng tubig. Iyak tawa naman ang grupo ng dalaga na lumupaypay na ng higa sa speedboat. Ang iyak ka, Pipay. Ngayon lang ako umiyak sa tanang buhay ko. Bulas ni Alex. Ang sama na lasa ng tubig. Nabusog ako. Wika ni Pipay na tinawanan pa ng mga ito. Tumigil lang ang tawanan ng mga ito nang biglang lumapit si Liam kay Pipay. Nawala ka sa ngiti ni Pipay at hindi na gumalaw. Nag-aalala siya. Let her. She just passed out. Ani Sancho. Nasoy, gusto mo ng kiss? Tanong ni Marlon na bumangon na at diretsyon tumingin kay Liam. Ganon din ang iba pang kasamahan ng mga ito. Parang alam ko na kung bakit nailab sa'yo si Pipay. Dugtong ni Marlon. Salamat Nasoy, dahil sa'yo na iligtas namin si Pipay. Tinapik pa ni Leo ang balikat ni Liam. Kahit pangit ang babaeng yan, mahal namin yan. Turan naman ni Alex. Paano mo nalaman na nandito kami? Tinawagan ka ba ni Pipay? Hindi sumagot si Liam. Instead, naupo na lang siya at binuhat ang ulo ng dalaga para ipaunan dito ang hita niya. Tumayo naman si Marlon para paandarin na ang speedboat nila. Huwag kang pa-fall. Kung hindi mo lang din naman siya kayang saluhin. Ani Sancho. Nakapagsukatan ng tingin si Liam dito pero si Sancho lang din ang sumuko bago tuluyan ng humiga ng umandar ng speedboat. Don't tell her about what I did for her today. Kung talagang mahal niyo siya bilang kaibigan. Wika ni Liam. Nagkatingin na naman ang mga ito sa baybugan ng hangin na nagtanguan. Pinagmasdan ni Liam ang mukha ng dalaga. Maitim pa rin ang labi nito. Malaka na bago sa itsura nito nang mapaayos nito ang bibig. Huminga ng malalim si Liam na napatingin sa kalangitan. Halos sipain ni Zoe ang pinto ng conference room nang pumasok siya.
Shock ang rumihistro sa mukha ng lahat ng board of directors nang makita siya na pumasok, wearing her dangerous beautiful face na kinatatakutan ng lahat. Zoe! Bulalas pa ng ate Zandra niya na napatayo sa kinauupuan na dating upuan niya. Lumapit siya dito at itinaas ang kamay. Sa pag-aakala nitong sasampalin niya, agad na iniharang ng kapatid ang braso nito sa muka. Ngunit ginamit lang ni Zoe ang kamay para ayusin ang Pilipinas earring niya na katulad ng hikaw na isinuot ng nanalong Miss Universe. Alis! Ang ni Zoe sabay sipa sa paan ng upuan na nakalaan lang dapat sa kanya. Nagkukumahog na tumayo ito. Johnson, pakasanitize. Baka mahawa ko sa kabobohan ng umupo. Mataray na wika ni Zoe. Agad naman lumapit ang assistant niya at inispraya ng alcohol ang upuan niya. How dare you! Tili ng kapatid niya. Galit ding tumayo si Sandro mula sa kabilang dulo ng mahabang conference table. How dare me talaga! So, what is the agenda for this emergency board meeting? Nakataas ang kilay na tanong ni Zoe. Walang ni isang gustong sumagot. Puro shock pa rin at meme lang ang mga ito. Patingin nga ng agenda. Bingi ata lahat ng nandito. Wika ni Zoe na tumayo at inabot ang isang folder na nakapatong sa mesa bago binasa. At sino naman ang balak niyong ipalit sa pwesto ko? Tanong ni Zoe sa kanaupo sa mismong laylayan na mesa after ihagis ang folder. Siya ba? O siya? Turo niya sa dalawang kapatid. Miss Enriquez, akala namin patay ka na, kaya nagdesisyon na kami na palitan ka. It's over 2 years na walang CEO ang company. How about Johnson? Wala ba siyang kwenta sa paningin niyo? Pinabagsak niya ang market sa loob ng 2 years. Zoe. Angil ni Sandro. Pagak na tumawa naman si Zoe, saka sinenyasan si Johnson na ipamahagi ang daladala nitong mga folder sa lahat ng nandoon, na agad na binasa bago malakas na nagbulungan.